Lumabas na nga ako ng bahay at nagkaroon nga ako ng ulam na ganito. Tara, samahan niyo akong magluto. Okay na to. Hi everyone! Isa din ba kayong vegetarian at mahilig sa sari-saring gulay? At kahit anong gulay yung available ay kayang-kaya mong gawan ng paraan. Ito nga mga gulay na to ay kinuha ko lang dyan sa garden namin. Tapos kanina, ito pala yung harvest ko ng native cherry tomatoes. So ayan, mag-start na tayo sa pagluluto ng dinengding or inabraw sa Ilocano. Nagpakulo nga lang ako ng tubig, nilagyan ko ng bawang, tapos nilagay ko na rin tong mga inihaw na ulo ng isda na natira nung Saturday. At itong tengang daga, nakuha ko nga lang sa mga dry na puno. Pinakuluan ko nga lang yan ng ilang minuto. Bagoong isda nga pala yung pinangtimpla ko. Yan nga yung main sangkap naming mga Ilocano. Anyway, pinapakuluan ko pala ng maigi yung ulo ng isda at yun nga yung magiging broth natin. Nauna ko nga palang hinulog yung sitaw tapos tengang daga. Ilang minuto, sinunod ko naman tong patola. Alam nyo ba ang patola sa Ilocano ay kabatiti? Sa lugar nyo ba, anong tawag yung patola? Para ang green ng term namin, no? Nung sa tingin ko ay half-cooked na yung mga gulay, huling nilagay ko tong bulaklak ng kalabasa at yung talbos ng sayote. Imagine lahat ng to, kinuha ko nga lang dyan sa labasan namin. Napaka-fresh at napaka-sustansya lahat ng gulay na hinalo ko dito. Kayo na lang talaga ang magsasawa. Pero alam nyo, sa tuwing hindi ako nag-uulam ng gulay, ay nanghihina yung katawan ko. Kaya't dito sa bahay namin ay bibihira nga kami magluto ng karne. Kadalasan, pang sahog-sahog na lang din. Once a week nga lang yata kami magkarne dito. Sobrang mahal naman na kasi. Kaya mas madalas, chicken o di kaya isda. Ito pala, nakapagluto na ako. Around 3 PM na nga to. At ito pa lang yung magiging lunch ko. Mag-isa nga lang pala ako dito sa bahay. Dahil pumasok yung mga bata sa school. Pero kapag ganito yung niluto ko at inahain sa kanila, hindi sila pwedeng magreklamo. Isa pa na sanay na rin silang nag-uulam ng gulay. Kaya't pabor na rin sa akin. At least, hindi ako mahihirapan sa budgeting. Alam nyo ba minsan pag ganito lang yung ulam ko? Okay lang sa akin kahit hindi na mag-rice. Mas gustong-gusto ko talagang pinapapak yung mga gulay. Lalong-lalo ngayon at paborito ko yung talbos ng sayote. Wala pang ang bunga yung sayote namin. Kaya talbos niya yung pinagtsatsagahan ko. Ito na pala yung aming dinengding. Tara, kain tayo. Konti nga lang pala yung rice na kinuha ko ngayon. Kasi mas gusto ko talagang nagpapapak ng gulay. So ito guys, alas 3 na ng hapon. And ngayon pa lang ako magla-lunch. Kasi late akong nag-breakfast kanina. So, ano na ngayon? Lunch merienda. Tapos yun, nauna akong nag-harvest ng mga native cherry tomatoes before ako nagluto ng meal ko. Mag-isa lang ako palagi pag weekdays kasi pumapasok yung mga bata. So, ito, ganito lang yung mga inuulam ko na kapag wala sila. Or di kaya yung steam na talbos. Tsaka na lang ako nag-uulam ng masarap pag andyan yung mga bata. Tara, kain tayo. Ito yung tinatawag sa amin na dinengding. Sa Ilocano, talagang sobrang hilig namin sa dinengding. Kahit anong gulay lang. Basta may bagong isda, minsan nga walang sahog eh. Kasi yung sahog naman nito, yung natira lang nung inihaw namin nung Saturday. Yung birthday ng kapatid ko. Ito, dahon na ay bulaklak ng kalabasa. Na pinitas-pitas ko lang dyan sa labasan. Diba? As in, wala akong binili na anything dito. Libre na lahat. At fresh pa. This one, tengang daga. Sarap din to. Diba? Lasitaw, dyan ko lang din kinuha. Ito, patola. Tapos to, ito, talbos ng sayote. Diba? Napaka-sustansya ng ulam ko ngayon. Hindi pa ako namalengke. Paglabas ko lang ng bahay, dyan. Ang dami pa nga ang dahon na ampalaya. Pero hindi ko na nilagyan para hindi matalo yung lasa ng talbos ng sayote.